Nyanig ang Russia. Si Vladimir Putin, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang diktador na may hawak ng mga sandatang nukleyar. Napilitan siyang lumuhod at lumuhod siya sa harap ng Pilipinas. Ginagamit ng kanluraning mundo ang mga parusa upang gipitin ng Russia, ang Amerika, Europa, maging ang Japan ay tinalikuran na siya. Ngunit ang talagang nagpaluhod sa kanya ay hindi ang mga misail, hindi rin ang pang-ekonomiyang blockade, kundi isang tao. Mas tiyak, ang buhay ng isang babae, ang kanyang anak na si Katerina Vladimirovna Putina. Malapit na siyang mamatay at ang tanging bansa na makakapagligtas sa kanya ay ang Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon, sisimulan na natin. At bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat ng mga kaibigan sa buong Pilipinas na mag-type sa comment section ng Mabuhay ang Pilipinas. Ito ang magiging pinakamalaking inspirasyon ko upang magpatuloy sa mga susunod na kuwento. Maraming salamat sa inyong lahat. Mayo 15, 2025, Moscow. Ang pangalan ko ay Antonio Tony Reyes. Nagtatrabaho ako sa Energy Consulting Division ng Gazprom, ang higanteng kumpanya ng natural gas ng Russia. Ako ay isa sa iilang Pilipino na nakakasalita ng Ruso ng matatas na parang sarili kong wika. Ngayong taon, 45 na ako. Noong gabing iyon, nag-iisa akong kumakain sa isang restaurant sa sentro ng Moscow. Sa labas ng bintana, umuulan ng niebe. Ang taglamig sa Russia ay kasing tindi pa rin ng dati. Bagamat halos 20 taon na akong naninirahan sa bansang ito, ang lamig na ito ay hindi ko pa rin masanay-sanayan. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang kakaibang numero. Ngunit sa sandaling makita ko ang unang ilang numero, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ito ang espesyal na dedicated internal line ng Kremlin. Sinagot ko. Ang boses ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin at pinagkakatiwalaang tao ni Putin, ay umalingaw-ngaw. Ginoong Reyes, hinahanap kayo ng Pangulo. Maaari ba kayong pumunta sa Kremlin bukas ng 10 ng umaga? Maaari ko po bang malaman kung ano ang dahilan? Tanong ko. Ang kabilang linya ay tumahimik sandali. Pagkatapos ay bumulong si Peskov, si Katerina ay nasa kritikal na kalagayan. Ang tinidor sa kamay ko ay nahulog, lumikha ng isang malinaw na tunog na umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa akin, ngunit wala na akong maramdaman pa. Katerina, gaano nakatagal mula nang huli kong narinig ang pangalang ito? Nabuntong taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang mukha ay kasing linaw pa rin ng kahapon. Taglamig ng 2005, Moscow. Ako ay 32 taong gulang noon, 2 taon pa lang nagtatrabaho sa branch ng Ayala Tech sa Russia. Sa pagtatapos ng kurso ko sa wikang Ruso, wala akong problema sa pag-angkop sa buhay dito, sa halip masaya ako dahil sa pakiramdam na mayroon akong misyon na tuklasin ang isang bagong merkado. Noong Disyembre ng taong iyon, dumalo ako sa Moscow International Business Forum bilang kinatawan ng Ayala Tech Russia. Ang kumperensya ay napakabongga, nagtipon ng mga nouveau-rich na Ruso, mga opisyal ng gobyerno at mga leader ng dayuhang negosyo. Ito ang unang beses na nakita ko siya, isang 22 taong gulang na babaeng blonde na may asul na mga mata at maputing balat. Ngunit ang nakakuha ng aking atensyon ay hindi ang kanyang panlabas na anyo, kundi nang umakyat siya sa podium upang magtalumpati. Matatas siyang nagpaliwanag tungkol sa kinabukasan ng industriya ng enerhiya ng Russia. Sa kanyang matalas na kakayahan sa pagsusuri at matatas na Ingles, ako ay nabighani. Pagkatapos ng talumpati, naglakas loob akong lumapit. Alam ko na kung sino siya, siyempre. Ang pangalawang anak na babae ni Vladimir Putin. Sabi ko sa Ruso, napakaganda ng inyong talumpati. Ngumiti siya at tumugon, Pilipino ka, hindi ba? Napakagaling ng Ruso mo. Ngumiti ako at sumagot, dahil mahal ko ang bansang ito, kaya't nag-aral ako ng mabuti. Ngumiti rin siya. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang ngiting iyon, malinis at mainit. Ako si Katerina, Katia na lang ang itawag mo sa akin. Iyon ang simula, natural kaming naging malapit. Madalas naming ginagawang dahilan ang pag-uusap tungkol sa trabaho para magkita. Sa totoo lang, sobrang gusto ko ang mga sandali na kasama ko siya. Matalino siya, mabilis mag-isip, at ang pinakamahalaga, tapat siya,
kaya't nakakalimutan ng tao kung sino ang kanyang ama. Tagsibol ng 2006. Inamin ko sa kanya ang pag-ibig ko sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng Ilog Moskva. Tinitingnan ang natutunaw na ice flow sa labas ng bintana, sinabi ko sa nanginginig na boses, "Katia, mahal kita." Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. "Ako rin, Tony. Mahal din kita." Nagsimula kaming mag-date ng maingat dahil sa kanyang pagkatao. Hindi kami maaaring magkita sa publiko, ngunit hindi iyon mahalaga dahil ang magkasama ay sapat na. Noong 2007, nag-propose ako sa kanya. Gamit ang singsing na dinisenyo ko mismo, isang simpleng platinum band na may maliit na diamante, hindi magarbong, ngunit naglalaman ng lahat ng aking katapatan. Nang umiyak siya at tumango, pakiramdam ko ay nasa akin na ang buong mundo, ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang araw noong 2008, ipinatawag ako sa Kremlin. Iyon ay utos ni Pangulong Putin. Sa sandaling pumasok ako sa kanyang opisina, may masamang kutob ako. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, nakatitig sa akin. Ang mga matang iyon ay naglalaman ng isang nakakalamig na galit. Nagsalita si Putin. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit ang presyon ay lampas sa imahinasyon. "Ginoong Reyes, gusto mong pakasalan ang aking anak na babae." Yumuko ako. "Ginoo, tapat ko pong mahal si Katerina." Hinalampas niya ang kanyang kamay sa mesa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Isang Pilipino ang gustong pakasalan ang anak ng Pangulo ng Russia. Sa tingin mo ba ay makatwiran iyon? Ang nasyonalidad ay hindi hadlang sa pag-ibig, Ginoo," sagot ko. Tumayo si Putin, naglakad patungo sa bintana, tumalikod sa akin at nagsalita ng mahina. "Alam kong hindi ka masamang tao. Ipinasuri ko na ang lahat masipag, matalino at tapat na nagmamahal kay Katia. Alam ko lahat ng iyon." Humarap siya sa akin, isang komplikadong emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi maaari. Walang-wala. "Bakit po hindi, Ginoo?" tanong ko. Lumapit si Putin, ibinaba ang kanyang boses, "Dahil siya ang aking anak na babae. Gusto kong ilayo si Katia sa mundong ito. Malayo sa pakikibaka ng kapangyarihan at maruming politika upang mabuhay siya ng isang normal na buhay. Ngunit kung pakakasalan kanya, ang buong mundo ay magbibigay pansin. Susubukan nilang alamin ang pampolitika na kahulugan sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Sa buong buhay niya, hindi siya makakawala sa anino na iyon." Gusto kong sumagot, ngunit alam kong may katotohanan. Sa sinabi niya, idinagdag ni Putin, "Higit pa rito, kinamumuhian ako ng kanluraning mundo at kinamumuhian din nila ang aking pamilya. Sa sandaling pakasalan mo si Katia, magiging target ka rin ng kanilang pagkamuhi. Masisira ang buhay mo. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyon," sabi ko. "Pero ako ang may pakialam," matigas niyang sabi. "Para sa kaligayahan ng aking anak na babae, hindi ito maaaring mangyari." Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng abiso na ililipat ako pabalik sa headquarters ng Ayala Tech. Ang opisyal na dahilan ay personnel reassignment, ngunit alam ko ang tunay na dahilan. Noong gabi bago ako umuwi sa Pilipinas, huli kaming nagkita ni Katerina sa isang maliit na parke sa labas ng Moscow. Umiyak siya at umiyak din ako. "Patawad, Tony. Hindi ko napaniwala ang aking ama." Niyakap ko siya. "Ayos lang. Hindi mo ito kasalanan." Tiningnan niya ako sa mata at sinabi, "Maghihintay ako. Tiyak na may araw na magkikita tayong muli. Maghihintay ako hanggang sa araw na iyon." Inilagay ko ang singsing sa kanyang kamay, ang singsing na ginamit ko sa pag-propose. "Itago mo ito. Ito ang puso ko. Tiyak na babalik ako." Noong gabing iyon, umalis ako sa Moscow, iniwan ang kalahati ng puso ko. Noong 2010, may lumabas na article sa Pilipinong media tungkol sa tsismis na ikinasal ang anak ni Putin sa isang Pilipino. Ang article ay may pangalan ko. Hindi ko alam kung saan nag-leak ang balita, ngunit nagulantang ang Russia at Pilipinas. Naghanap sa akin ang mga reporter. "Totoo ba iyon? Nag-date ka ba talaga sa anak ni Putin?" Nag-deny ako, sinabing wala kaming ganoong relasyon. Iyon ay isang kasinungalingan, ngunit hindi ko maaaring aminin upang protektahan siya. Dahil sa sandaling aminin ko, si Katerina ay magiging target ng media sa buong mundo.
At ang pinakakinatatakutan ko ay ang galit ni Putin na hindi nakatuon sa akin kundi sa kanyang sariling anak. Ang tingin ng mga tao sa akin ay nakakatakot at dahil sa pagmamahal ng isang ama tulad ni Putin para sa kanyang anak, iyon ay isang bagay na hindi ko maaaring aminin. Noong 2011, narinig ko ang balita na ikinasal si Katerina. Ang lalaki ay si Kirill Shamalov, anak ng isang Ruso na pamilya ng oligarka. Naglasing ako ng ilang araw. Bagamat nagbalik ako sa trabaho sa Ayala Tech Headquarters, hindi pa rin ako makaangkop. Ang babaeng mahal ko ay nagpakasal sa iba. Pakiramdam ko ay nagtapos na ang buhay, ngunit bumangon ako at nagbalik. Bumalik ako sa Russia, hindi upang magtrabaho para sa Ayala Tech, kundi upang sumali sa Gazprom, sa Energy Consulting Division, ginagamit ang aking kaalaman sa Ruso at mga lokal na koneksyon. Nagsimula ako ng isang bagong karera. At ang nakakagulat, patuloy akong nakikipag-ugnayan sa Vice President ng Ayala Tech, si Ginoong Emilio Emil Santos. Minsan sa isang buwan, tumatawag kami, "Tony, ayos ka ba? Magkwento ka naman sa akin ng balita sa Russia." Sa una, hindi ko maintindihan kung bakit nakikipag-ugnayan siya sa akin, ngunit kalaunan, naintindihan ko. Kailangan ng Ayala Tech ng isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon sa Russia at walang Pilipino ang mas nakakaalam sa lokal na sitwasyon kaysa sa akin. Nagtatrabaho ako sa Gazprom. Natural akong nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa politika at mga negosyante sa Russia. Paminsan-minsan, nakikita ko rin si Putin sa mga conference na may kinalaman sa enerhiya. Sa tuwing nakikita niya ako, isang komplikadong tingin ang nakikita ko sa kanyang mga mata, ngunit hindi kami nag-uusap. Ako rin. Ang balita tungkol kay Katerina ay naririnig ko lang ng hindi direkta. Noong 2018, naghiwalay sila at bumalik siya sa academic research. Ngunit hindi ako nagkusa na makipag-ugnayan. Pakiramdam ko, wala akong karapatan. Kaya, 17 taon na ang lumipas. Mayo 15, 2025. Bumalik sa kasalukuyan, si Katerina ay nasa kritikal na kalagayan. Ang sinabi ni Peskov ay umalingaw-ngaw sa ulo ko. Hindi ako nakatulog sa buong gabi. Ano ang nangyari sa kanya? Kinabukasan ng 10 ng umaga, pumunta ako sa Kremlin. Dadaan sa security check. Naglalakad sa mahabang koridor. Ang mga alaala ng 17 taon na ang nakalipas ay nagbalik. Noon, puno ng galit at pagkabigo ang puso ko, ngunit ngayon, takot ang bumabalot sa akin. Bumukas ang pinto ng opisina ni Putin. Tumatanda na siya kumpara sa 11 taon na ang nakalipas. May uban na ang kanyang buhok at mas malalim na ang mga wrinkles sa gilid ng kanyang mata, ngunit ang kanyang tingin ay kasing kalas pa rin ng dati. Ngunit nakapagtataka. Sa matalas na tingin na iyon, may nakita akong hindi ko pa nakita noon. Takot. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may takot sa kanyang mga mata. Nagsalita si Putin. "Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Reyes." Yumuko ako. "Opo, Ginoo. Bakit niyo po ako pinatawag?" Naglakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang kulay abong kalangitan ng Moscow at nagsalita. Malapit nang mamatay si Katia. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nanghina ang mga binti ko, ngunit nagpilit akong tumayo. Nagpatuloy si Putin. "Cerebral aneurysm. Ang ugat ng dugo sa utak ay umumbok na parang isang tumor, isang time bomb na maaaring pumutok anumang oras. Nadiskubre namin ito 2 buwan na ang nakalipas at mabilis itong lumalaki." Humarap siya sa akin. Sa kanyang mga mata, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo may luha. Hindi ako makapaniwala. Hinanap ko na ang lahat ng mga doktor sa kanluran na makakagawa ng Surgery America, Germany, Switzerland, ang pinakamahusay na mga ospital. Ngunit lahat sila ay tumanggi dahil sa mga parusa. Sabi nila, kung gagamutin nila ang pamilya ni Putin, sila ay magiging target ng mga parusa. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil nagsimula ako ng digmaan sa Ukraine, dahil naging kaaway ako ng kanluraning mundo, kahit na malapit nang mamatay ang aking anak na babae, walang nag-aalok ng tulong. Nagtanong ako ng maingat. Kung ganoon, sa Russia po, marami ring magagaling na doktor ang Russia. Umiling si Putin. Ang pinakamahusay na neurosurgeons ng Russia ay nakakita na, ngunit sinabi nila na ang success rate ay mas mababa sa 50%.
Ang aneurysm ni Katia ay nasa napakalalim na posisyon at ang paggamit ng tradisyonal na surgical method ay masyadong mapanganib. Itinuro niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Ginoong Reyes, ikaw ang tanging pag-asa. Nagulat akong nagtanong. Ako? Hindi po ako doktor, alam ko. Pero patuloy ka pa ring nakikipag-ugnayan sa mga tao ng Ayala Tech, hindi ba? Natigilan ako sandali. Paano? Paano niyo po nalaman? Ngumiti ng mapait si Putin. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng FSB? Alam ko ang lahat. Minsan sa isang buwan, tumatawag ka kay Vice President Emil Santos, nagbibigay ka ng impormasyon tungkol sa Gazprom sa Ayala Tech. Pinawisan ako ng malamig. Ganap na nabunyag ang bagay na ito. Hindi na nakakagulat kung arestuhin ako dahil sa espionage. Ngunit may sinabi si Putin na nakakagulat. Lubos akong nagpapasalamat dahil sa iyo, maaari kong malaman ang mga kilos ng Ayala Tech. Malaking tulong ka sa ating dalawa. Lumapit siya. Tony, sa totoo lang, ang Pilipinas ang tanging sagot. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang St. Luke's Medical Center, Global City sa Maynila. Nabalitaan ko na mayroon silang pinakabagong AI surgical equipment doon. Isang robot system na kayang magsagawa ng cerebral aneurysm surgery na may error margin na 0.10 mm lamang. Sa buong mundo, 5 lugar lang ang may ganitong equipment. Wala sa Russia. Tinitigan niya ako. Maaari mo bang kontakin ang Ayala Tech? Tanungin mo kung maaari nilang iligtas si Katia? Kung ako mismo ang hihingi, tiyak na tatanggihan ako. Ngunit kung ikaw, maaaring magkakaiba. Tumahimik ako ng ilang segundo. Magulo ang isip ko. Naisip ko ang ginawa sa akin ng lalaking ito, 17 taon na ang nakalipas. Pinaghiwalay niya kami ni Katerina, sinira niya ang buhay ko. Ngunit malapit nang mamatay si Katerina. Ang galit ng 17 taon na, ang nakalipas ay hindi na mahalaga. Kailangan kong iligtas siya, anuman ang mangyari. Sumagot ako, susubukan ko po, Ginoo. Ngunit hindi po ako makakapagbigay ng garantiya dahil hindi ko rin po alam kung ano ang magiging desisyon ng Ayala Tech. Hinawakan ni Putin ang kamay ko. Ang kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanginginig. Salamat, Tony. Maraming salamat talaga. Pagkatapos, idinagdag niya sa isang malalim at nanginginig na boses. 17 taon na ang nakalipas, nagkamali ako. Ang paghihiwalay sa inyo ni Katia ay ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawad. Hindi ako nakapagsalita. Ang apology na hinintay ko ng 17 taon. Ngunit ngayon, hindi na iyon mahalaga. Kailangang iligtas si Katerina. Iyon lang ang mahalaga. Paglabas ko ng Kremlin, isang kaisipan lang ang nasa isip ko. Kailangang makipag-ugnayan agad sa Ayala Tech. Ngunit kasabay nito, isang alalahanin din ang sumulpot. Tutulong ba ang Ayala Tech? Ang paggamot sa anak ni Putin ay nangangahulugang direkta silang lalabag sa mga parusa ng kanluran, ang presyon mula sa Amerika, ang pagtuligsa ng internasyonal na komunidad, ang mga kampanya ng boycott sa brand ng Ayala Tech. Napakalaki ng halaga na babayaran, ngunit kailangan itong gawin. Dahil kay Katerina, inilabas ko ang telepono ko at tinawagan si Vice President Emil Santos. Tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses at may sumagot. Tony, anong nangyari? Huminga ako ng malalim at sinabi, Vice President, may isang bagay na kailangan kong sabihin. Ngayon ba ay convenient? Ang kabilang linya ay tumahimik sandali. Pagkatapos ay bumulong si Ginoong Santos. Hindi ko alam kung ano ang problema, ngunit mukhang hindi ka maayos sa boses mo. Sige, sabihin mo. Nagsalita ako. Ang anak na babae ni Pangulong Putin ay malapit ng mamatay. Ang tanging lugar na makakapagligtas sa kanya ay ang SLMC sa Maynila. Ang kabilang linya ay tahimik, nakakabingi. Pagkatapos ay bumulong si Ginoong Santos, Tony, hindi ito maliit na bagay. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Ano ang magiging desisyon ng Ayala Tech? Ano ang magiging reaksyon ng opisina ng Pangulo? Paano dadalhin si Katerina sa Pilipinas? Tila imposible ang lahat. Ngunit ang gawing posible ang imposible iyon ang Pilipinas. Mayo 15, 2025, 7 ng gabi, oras sa Pilipinas.
Si Vice President Emil Santos ay nasa kanyang opisina sa Ayala Tech High-Tech Zone sa Taguig nang matanggap niya ang tawag mula kay Antonio Reyes. Siya ay isang veteranong opisyal na nagtrabaho sa Executive Board ng Ayala Tech sa loob ng halos 20 taon, dumaan na sa iba't ibang uri ng krisis mula sa restructuring ng Ayala Tech noong Asian Financial Crisis hanggang sa mga bagong hamon sa ilalim ng mga sumunod na henerasyon ng leadership. Nakita na niya ang lahat ng uri ng malalaking sitwasyon. Hindi siya madaling mabigla, ngunit sa sandaling narinig niya ang mga salita ni Tony Reyes, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ang anak na babae ni Pangulong Putin, cerebral aneurysm. Ang boses ni Tony Reyes ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Opo, Vice President, napakaapurahan ng sitwasyon. Lahat ng ospital sa kanluran ay tumanggi. Sabi ng medical team ng Russia, ang success rate ay mas mababa sa 50%. Tanging ang AI surgical system sa SLMC ang tanging pag-asa. Nalubog si Ginoong Santos sa pag-iisip. Hindi ito isang simpleng problemang medikal, kundi isang komplikadong issue na may kinalaman sa internasyonal na politika, diplomacy at economic sanctions. Tony, hindi ito isang bagay na maaari naming desisyunan. Kailangan itong iulat sa mas mataas na antas. Sumagot si Tony Reyes, alam ko, ngunit wala ng gaanong oras. Ang aneurysm ni Katerina ay maaaring pumutok anumang oras. Pakiusap, desisyunan niyo na sa lalong madaling panahon. Tumango si Ginoong Santos, kahit hindi ito nakikita ni Tony Reyes. Naintindihan ko, makikipag-ugnayan ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin si Ginoong Santos sa labas ng bintana. Ang tanawin sa gabi ng Ayala Tech High-Tech Zone ay nagniningning sa mga ilaw. Huminga siya ng malalim at nag-dial ng ibang numero ang direktang linya sa direktor ng St. Luke's Medical Center, Global City. Kasabay nito, sa SLMC, si Professor at Dr. Ricardo Rick de la Cruz, ang direktor ng ospital, ay naghahanda ng umuwi. Katatapos lang niya ng 3 mahabang surgery ngayong araw. Pagod ang kanyang katawan, ngunit naghahanda siyang umuwi. Sa edad na 60, nakatayo pa rin siya sa operating table, isang buhay na legend ng neurosurgery sa Pilipinas. Biglang tumunog ang telepono. Ito ang direktang linya mula sa Executive Board ng Ayala Tech, Professor De La Cruz. Si Emil Santos po ito. May mahalaga po akong kailangan nating pag-usapan. Inilapag ni Professor De La Cruz ang kanyang briefcase. Ang pagtawag ng Executive Board ng Ayala Tech sa ganitong oras ay tiyak na hindi maliit na bagay. Sige, sabihin mo, Vice President. Ipinahayag ni Ginoong Santos ang sitwasyon, ang anak ni Putin, ang cerebral aneurysm, ang pagtanggi ng kanluran, ang mga limitasyon ng Russian medical team. Pagkatapos marinig iyon, naging seryoso ang mukha ni Professor De La Cruz. Mayroon na bang MRI image? Wala pa, pero inaasahan kong matatanggap na natin sa lalong madaling panahon. Nag-isip sandali si Professor De La Cruz at sinabi, pagkatapos maipadala ang image, titingnan ko. Ngunit, Vice President, hindi ito isang bagay na maaaring desisyonan batay lang sa medical judgment. Kailangan ng desisyon mula sa mas mataas na antas. Sumagot si Ginoong Santos, alam ko, aasikasuhin ko iyon. Noong gabing iyon, isang kagyat na pulong ang ipinatawag sa headquarters ng Ayala Tech. Sa conference room ay naroon si Vice President Emil Santos, ang Head of Legal, Head of Communications, at Head of International Cooperation. Lahat sila ay may mabigat na mukha. Ang Head of Legal ang unang nagsalita. Vice President, napakadelikado nito. Kung gagamutin natin ang pamilya ni Putin, maaari tayong maging target ng mga parusa ng Amerika. Lahat ng negosyo ng Ayala Tech sa Amerika ay maaaring mapanganib. Maging ang tech industry ng Pilipinas ay maaaring maapektuhan. Sumang-ayon din ang Head of Communications. Ituturing ng kanluraning media ang Ayala Tech at ang Pilipinas bilang accomplices ng Russia. Maaaring magkaroon ng mga kampanya ng boycott. Para sa brand image, ito ay magiging isang malaking dagok. Nagbigay ng ibang pananaw ang Head of International Cooperation. Ngunit sa kabaligtaran, maaari rin itong maging isang pagkakataon. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking exporter ng enerhiya sa mundo. Kung maililigtas natin ang anak ni Putin,
ang posisyon ng Pilipinas sa merkado ng Russia ay magiging ganap na iba. Nagsimulang mag-ingay ang conference room. Magkasabay ang mga opinyon, parehong pabor at laban. Si Ginoong Santos ay tahimik na nakikinig. Sa huli, nagsalita siya, "Naiintindihan ko ang inyong mga opinyon, ngunit hindi ito isang bagay na maaari nating desisyunan. Iuulat ko ito sa opisina ng Pangulo." Kinabukasan ng umaga, sa palasyo ng Malacanang, si Vice President Emil Santos ay may hawak na ulat na naipon noong gabi, nakatayo sa harap ng kalihim ng National Security Council. Mabagal na binasa ng kalihim ang ulat, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, "Ano ang panloob na opinyon ng Ayala Tech?" Sumagot si Ginoong Santos, "Hati ang opinyon. Ang isang panig ay nag-aalala tungkol sa panganib mula sa mga parusa at ang kabilang panig ay nakikita ang pagkakataon sa merkado ng Russia. Ngunit sa totoo lang, mas marami ang tumututol." Tumango ang kalihim, "Iuulat ko ito sa Pangulo." Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Pilipinas, matapos marinig ang ulat, ay matagal na tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mukha ng isang tao na nakatayo sa harap ng isang desisyon na may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Sa huli, nagsalita ang Pangulo. Bago ito maging isang isyung pampolitika, ito ay isang isyung makatao. Nagtanong ang kalihim, "Ano po ang balak ninyong gawin, Ginoo?" Sumagot ang Pangulo, "Sabihin mo sa kanila na tulungan sila ng walang kondisyon." Maingat na sinabi ng kalihim, "Ngunit, Ginoong Pangulo, nag-aalala ako tungkol sa reaksyon ng Amerika. Maaari nilang gamitin ang paglabag sa mga parusa bilang dahilan upang magbigay ng problema." Umiling ang Pangulo, "Sa harap ng buhay ng isang anak na babae, hindi tayo maaaring maglagay ng kondisyon. Iyan ang tamang gawin. Kahit sino pa si Putin, ang kanyang anak ay walang kasalanan. Ang pagpapagaling at pagliligtas ng buhay ay hindi politika. Iyan ang pangunahing obligasyon ng tao." Idinagdag niya, "Ang problema sa Amerika, ako mismo ang magpapaliwanag. Sabihin mo sa Ayala Tech at sa ospital, iligtas ang buhay sa lahat ng paraan nang walang kondisyon." Nang matanggap ang balita, agad na nagpatawag ng pulong ang Vice President Emil Santos sa Executive Board ng Ayala Tech. "Mga Ginoo, inaprubahan na ng opisina ng Pangulo. Inutusan tayong tumulong ng walang kondisyon," tumango ang Executive Board. Ngunit ang ilan ay may iba pa ring ideya. Sabi nila, dapat gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng kahilingan sa Russia tulad ng priority rights sa mga kontrata ng enerhiya o mining rights. Ang founder ng Ayala Tech, si Don Ramon Monhenares, bagamat nagretiro na, ay kinonsulta pa rin sa mga mahahalagang issue tulad nito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa online meeting. "Hindi tayo maaaring gumawa ng ganoon. Hindi maglalagay ng anumang kondisyon ang Ayala Tech. Iyan ang paraan ng Pilipinas." Nagpatuloy si Don Henares, "Ang pagliligtas ng buhay at humihingi ng kabayaran ay extortion. Ang mga benepisyo na nakuha mula sa extortion ay hindi magtatagal, ngunit ang utang na loob mula sa tapat na tulong ay hindi kailanman malilimutan." Idinagdag niya, "Anuman ang gagawin o hindi gagawin ng Russia ay hindi mahalaga. Ang kailangan nating gawin ay iligtas ang buhay." Iyan ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang Pilipinas sa posisyong ito. Lubos na naantig si Vice President Emil Santos. Halos 20 taon na siyang nagtatrabaho sa Ayala Tech. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito katatag at malinaw na desisyon. "Naiintindihan ko, Founder. Sige, ipagpatuloy natin iyan." Sa Kremlin, ipinarating ni Tony Reyes ang impormasyon kay Putin. "Ginoo, nakipag-ugnayan na ang Ayala Tech. Sabi nila, maaari silang magsagawa ng surgery. Kailangan lang ipadala ang MRI image ni Katerina. Pagkatapos ng tumpak na pagsusuri, iaayos ang schedule." Ang mukha ni Putin ay nagpakita ng lunas, ngunit mabilis itong sinundan ng isang hinala. "Ano ang kondisyon? Ano ang hinihiling ng Pilipinas?" Sumagot si Tony Reyes, "Walang kondisyon, Ginoo." Lumaki ang mata ni Putin. "Walang kondisyon? Ililigtas ang aking anak na babae nang walang hininging kapalit?" Tumango si Tony Reyes, "Opo. Nabalitaan ko na ito ang utos mismo ng Pangulo ng Pilipinas.
na hindi tayo maaaring maglagay ng kondisyon sa harap ng buhay ng isang anak na babae. Ang founder ng Ayala Tech ay nagsabi rin ng parehong bagay. Matagal na tahimik si Putin. May sumilay sa kanyang mga mata. Luha ba iyon? O isang mukha na hindi makapaniwala? Sa huli, nagsalita siya, hindi ko maintindihan. Sabi ng kanluraning mundo, ayos lang kung mamatay ang aking anak na babae. Ang Pilipinas naman ay nagsasabing ililigtas siya ng walang anumang halaga. Sumagot si Tony Reyes. Ganyan po ang Pilipinas, Ginoo. Isang bansang handang magbigay ng kamay sa oras ng paghihirap. Isang bansang patuloy na naglalakad sa sarili nitong landas. Naglakad si Putin patungo sa bintana, tinitingnan ang taglamig na kalangitan ng Moscow at bumulong, 17 taon na ang nakalipas, nagkamali ako. Minamaliit ko ang mga Pilipino. Ang pagpapalayas sa iyo, ang paghihiwalay sa inyo ni Katia, lahat ng iyon ay kasalanan ko. Humarap siya, ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Sige, ipapadala ko ang image. Dadalhin ko si Katia sa Pilipinas. Paano natin ito gagawin? Sumagot si Tony Reyes. Sabi ng Ayala Tech, magpapadala sila ng private jet kasama ang medical team at equipment. Ngunit Ginoo, ang aksyon na ito ay kailangang panatilihing absolute secret. Tumango si Putin. Bakit? Kung malalaman ng Amerika, hahadlangan nila. Gayun din ng China. Hindi rin ito maaaring mabunyag sa loob ng Russia. Kailangan ng perpektong seguridad. Tumango si Putin. Naiintindihan ko. Ako mismo ang magbibigay ng utos sa FSB. Ang bilang ng mga taong makakaalam tungkol sa aksyon na ito ay mananatiling minimal. Lumapit siya kay Tony Reyes. Inilagay ang kamay sa balikat nito. Tony, salamat. Kung wala ka, tiyak na patay na si Katia. Yumuko si Tony Reyes. Hindi pa po tapos. Kailangang makarating ng ligtas si Katerina sa Pilipinas at kailangan ding maging matagumpay ang surgery. Hindi po tayo maaaring maging panatag hanggang sa mangyari iyon. Tumango si Putin. Alam ko, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Pagkatapos, huminto siya sandali. Puntahan mo si Katia. Gusto kanyang makita. Sa isang lihim na mansion sa labas ng lungsod, kung saan tanging ang pamilya ni Putin lamang ang nakakaalam, binabantayan ng mahigpit ng mga FSB agents, pumasok si Tony Reyes. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 17 taon, muli niyang nakita si Katia. Parang sasabog ang puso niya takot at pag-asa. Isang komplikadong emosyon ang magkasama, nakatayo sa harap ng pinto ng master's bedroom sa ikalawang palapag, nanginginig ang kanyang kamay. Maaari ba siyang pumasok? Naaalala pa ba siya nito? May galit ba ito sa kanya? Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Ang imahe niya na nakahiga sa kama ay tumama sa kanyang mga mata. Ang magandang blonde na babae ng 20 taon na ang nakalipas ay wala na. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim. Nawawala ang vitality, ang mga bakas ng paghihirap mula sa sakit ay malinaw na nakikita. Ngunit sa sandaling makita niya ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tony. Mahina at mahina ang boses niya, ngunit ang tunog ng pagtawag sa pangalan ko ay eksaktong katulad ng 20 taon na ang nakalipas. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Katia, ako ito. Nandito na ako. Tumulo ang luha niya. Naghihintay ako. Naghintay ng 10 taon. Hinawakan ko ang kanyang kamay malamig at payat. Ngunit iyon ang kanyang kamay. Ang kamay na lagi kong inaasam. Patawad. At hindi ako nakarating ng mas maaga. Umiling siya. Hindi, sapat na dumating ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Katia, pumunta tayo sa Pilipinas. Doon, gagaling ka sa surgery. Hinihintay ka ng SLMC, ang pinakamahusay na medical team. Ngumiti siya ng mahina. Pilipinas, ang bansa mo. Tumango ako. Oo, ang bansa ko. Magkasama tayong pupunta doon. Mas maraming luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Gusto kong pumunta. Kung makakasama kita, handa akong pumunta saan man. Hinalikan ko ang kanyang noo. Pangako, tiyak na ililigtas kita. Pagkatapos, magkasama tayong pupunta sa Maynila, Cebu at Davao. Ipapakita ko sa iyo ang lahat, tulad ng napagkasunduan natin, 20 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya. Bagamat pagod ang kanyang katawan, ang ngiting iyon ay napakaganda pa rin. Hindi mo pa rin nakalimutan? Hindi,
hindi ko nakalimutan kahit isang araw. Noong gabing iyon, sa headquarters ng Ayala Tech, inilunsad ang pinakalihim na operasyon sa kasaysayan, codename Operation Phoenix, na nangangahulugang muling pagsilang mula sa kamatayan. Isang private jet ng Ayala Tech ang inihanda, sakay ang 2 doktor at 3 nurse. Sa loob ng eroplano ay nilagyan ng pinaka-advanced na medical equipment, isang portable MRI, life support system at emergency surgical tools. Para itong isang Flying Intensive Care Unit. Departure Point, Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Destination, isang lihim na military runway sa labas ng Moscow. Hindi maaaring malaman ng Amerika, hindi maaaring malaman ng China, at maging sa loob ng gobyerno ng Russia, iilan lamang ang nakakaalam. Kung mabubunyag ang operasyon na ito, lahat ay masisira. Lumipad ang private jet ng Ayala Tech. Si Vice President Emil Santos ay nakatayo sa airport, nakatingin. Mabigat ang kanyang puso sa komplikadong emosyon. Magtatagumpay ba ang operasyon na ito? Maaari ba siyang makabalik ng ligtas si Katerina? Magtatagumpay ba ang surgery? Lahat ay hindi sigurado. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang Pilipinas ay gumagawa ng tama. Tumingala siya sa kalangitan, ang mga ilaw ng eroplano ay palayo ng palayo. Sana, maging ligtas ang lahat, bulong niya. Hindi magtatapos dito ang kwento. Ligtas bang nakarating ang private jet sa Moscow? Nagtagumpay ba ang paglilipat kay Katerina? May panganib bang nangyari sa proseso? Tila imposible ang lahat, ngunit ang gawing posible ang imposible iyon ang Pilipinas. Mayo, 5, 2025, 2 ng umaga, lihim na military runway sa labas ng Moscow. Temperatura, 2 degrees. Ang malamig na hangin ay parang sampal sa mukha, ngunit wala akong oras para maramdaman ang lamig. Nakalapag na ang private jet ng Ayala Tech, isang Gulfstream G650 na may puting fuselage at asul na guhit. Ang pinakabagong uri ng eroplano na para lamang sa mga pinakamataas na executive ng kumpanya. Ngunit ngayon, sa loob ay hindi mga executive, kundi medical team at equipment. Bumukas ang pinto ng eroplano, at bumaba ang medical team. Si Dr. Jose Joey Diaz, specialist sa intensive care, at si Nurse Ana Cruz, kasama ang 3 pang iba. Seryoso ang kanilang mga mukha. Lumapit si Dr. Diaz sa akin. Ikaw si Tony Reyes, hindi ba? Kami ang emergency medical team ng SLMC. Kumusta ang kalagayan ng pasyente? Sumagot ako, hindi maganda. Nagsimula siyang sumakit ang ulo ng mas matindi kagabi. Kaninang madaling araw, may sintomas pa ng pagsusuka, kailangang ilipat agad, tumigas ang mukha ni Dr. Diaz. Mukhang lumalaki ang aneurysm. Kailangan nating magmadali. Si Katerina ay inilagay sa isang espesyal na mobile bed at inilipat sa eroplano. Ang mga FSB agents ay nagbabantay sa paligid. Iyon ay isang elite unit na personal na inutusan ni Putin. Ang kanilang tingin ay matalas, na para bang nakatanggap sila ng utos, sa sandaling mag-leak ang impormasyon, agad silang kikilos. Tumayo ako sa tabi ng kama ni Katerina. Nakapikit siya, ngunit mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Tony, natatakot ako, nanginginig ang boses niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Lagi akong nasa tabi mo. Ang medical team ay abala sa trabaho. Kumokonekta ng monitoring equipment, nag-i-inject ng gamot, naglalagay ng suwero, at naglalagay ng oxygen mask. Ang loob ng eroplano ay naging isang intensive care unit sa loob ng ilang sandali. Nag-ulat si Dr. Diaz, blood pressure 145,092, pulse 88. Pansamantalang stable, ngunit sa panahon ng paglipad, maaaring magbago ng biglaan. Kailangang umalis ng mabilis. Tumango ako at nagbigay ng senyas sa piloto. Nagsara ang pinto ng eroplano. Bago kami umalis, lumitaw siya sa runway, nakasuot ng mahabang itim na coat. Nakatayo siya doon sa dilim ng umaga. Tumingin siya sa bintana ng eroplano at kumaway. Tiningnan ni Katerina ang kanyang ama sa bintana, namumuo ang luha. Sinabi ko sa kanya, pagbalik mo, makikita mo ulit siya. Huwag kang mag-alala, tumango siya. Nagsimulang gumulong ang eroplano sa runway, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at lumipad. Tumingin ako,
sa labas ng bintana, at ang anino ni Putin ay lumiit ng lumiit. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nakatayo ng mag-isa na naghahatid sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, hindi siya isang diktador o isang warmonger, kundi isang ama lamang na nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Ang tinatayang oras ng paglipad ay mga 8 oras papunta sa NAIA. Ang unang 2 oras ay naging maayos. Stable ang kalagayan ni Katerina. Medyo nakahinga ng maluwag ang medical team, ngunit nang pumasok kami sa pangatlong oras, biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang tumunog ang monitor, isang nakakabingi na beep-beep ang umalingaw-ngaw sa buong eroplano. Tumakbo si Dr. Diaz. Blood pressure tumaas ng husto, 180,110. Sintomas ng malapit ng pumutok na aneurysm. Parang nagyelo ang puso ko. Ano ang gagawin? Mabilis na nagbigay ng utos si Dr. Diaz. Inject ni Cardipine, anti-hypertensive drug. Nurse Cruz, maghanda ka. Mabilis na naghanda si Nurse Ana Cruz ng gamot. Ikinabit ang syringe sa IV line ni Katerina at nag-inject. Ang mga numero sa monitor ay nagsimulang bumaba. 175, 168, 160. Nakahinga ng maluwag si Dr. Diaz. Pansamantalang stable na, ngunit hindi natin alam kung kailan ito babalik. Kailangang magmadali. Tumakbo ako sa cockpit. Hindi ba natin mapapabilis pa? Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Sumagot ang piloto. Ito na ang maximum speed, ngunit may problema. Anong problema? Tanong ko. Kailangan nating dumaan sa Chinese airspace, ngunit wala pa tayong flight permit. Maaring kailangan nating lumiko na magdadagdag ng 2 oras. 2 oras? Para kay Katerina, iyon ay fatal na oras. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Vice President Emil Santos. Vice President, emergency. Kailangan namin ng flight permit para sa Chinese airspace. Kritikal ang pasyente. Ang boses ni Ginoong Santos ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Agad na nakipag-ugnayan si Ginoong Emil Santos sa opisina ng Pangulo. Kagyat na nakipag-ugnayan ang National Security Council sa China. Ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang humiling. Ito ay isang humanitarian medical flight. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Pakiusap. Aprubahan ang airspace. Sa una, nagpakita ng pag-aatubili ang China dahil alam nilang ito ay isang flight na nagdadala sa anak ni Pangulong Putin, isang sensitibong isyung pampolitika. Ngunit hindi sumuko ang Pilipinas. Hindi ito politika, ito ay issue ng buhay. Malapit nang mamatay ang pasyente. Sa huli, inaprubahan ng China. May kondisyon, kailangang iwasan ang Beijing airspace, sundan ang southern route, ngunit iyon ay sapat na upang makatipid ng 30 minuto. Inilagay ng piloto ang bagong route. Lumiko ang eroplano. Pang-5 oras, lumala ulit ang kalagayan ni Katerina. Sa pagkakataong ito, mas seryoso. Nagsimula siyang sumuka at lumabo ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Dr. Diaz sa nanginginig na boses, intracranial pressure ay tumataas. Mukhang nagsimula na ang hemorrhage. Sa eroplano, limitado ang magagawa. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Gumamit ng gamot upang pigilan ang mga sintomas. Pumunta sa ospital ng mabilis hanggat maaari. Iyan lang ang tanging paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Katerina. Lumalamig ng lumalamig ang kanyang kamay. Katia, lumaban ka. Kaunti na lang, malapit na tayo. Mahina niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng focus. Nakatingin sa akin. Tony, mamamatay na ba ako? Umiling ako. Hindi ka mamamatay. Hindi kita hahayaang umalis. Ngumiti siya ng mahina. Sinungaling. Namumula na ang mga mata mo. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi ako maaaring umiyak sa harap niya. Hindi ko siya maaaring biguin. Sino ang umiiyak? May dumilang na pumasok sa mata ko. Pumikit siya at sinabi, "Salamat, Tony. Ang makita kang muli ng ganito." Mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Hindi pa tapos. Gagaling ka sa Pilipinas. Nagkasundo tayong magkasama tayong maglalakad sa Maynila, hindi ba? Hindi mo ba gustong sirain ang pangako? Hindi siya sumagot. Natutulog na ba? O? Tensyonadong sinabi ni Dr. Diaz.
ang kamalayan ng pasyente ay bumababa. Makipag-ugnayan sa SLMC, sabihin sa kanila na maghanda para sa surgery sa sandaling lumapag ang eroplano, pang 7 oras. Sa wakas, pumasok na kami sa Philippine airspace. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng umaga, malabo kong nakikita ang mga ilaw ng Pilipinas, ang aking bansa, ang tanging bansa na makakapagligtas kay Caterina. Nag-ulat ang piloto. 15 minuto na lang, lalapag na tayo sa NAIA. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit hindi pa tapos. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Caterina. Hindi stable ang blood pressure, mababaw ang paghinga. Inayos ng medical team ang oxygen supply sa maximum level. Sinabi ni Dr. Diaz, pagkatapos lumapag, sa loob ng 30 minuto, kailangan na siyang makarating sa ospital para umabot sa golden hour para sa surgery. 30 minuto, mula NAIA hanggang SLMC, normal na aabutin ng 1 oras, ngunit handa na ang Pilipinas. Mayo, 17, 2025, 10:23 ng umaga, labing jet. Lumapag ang private jet ng Ayala Tech sa runway. Hindi pa humihinto ng tuluyan ang eroplano. 3 itim na kotse ang dumating, mga special vehicle ng Presidential Security Group, PSG, walang plate number. Bumukas ang pinto ng eroplano. Inilagay ng medical team si Caterina sa stretcher at ibinaba. Nakasuot siya ng oxygen mask, nawalan na ng malay. Sumunod ako. Ang malamig na hangin ng umaga sa Maynila ay humampas sa mukha ko. Ngunit wala na akong maramdaman pa. Nakatingin lang ako kay Caterina. Isang coordinator na nagngangalang Maria Elena May Castro ang tumakbo palapit, isang batang babae na ipinadala ng SLMC. Tony, handa na ang sasakyan. Ang police escort ay may utos na ihatid siya sa ospital sa pinakamaikling panahon. Si Caterina ay inilagay sa isang espesyal na ambulance. Sumama ako, umalis ang convoy. Ang mga kotse ng pulis ay nanguna, ang mga sirena ay umalingaw-ngaw, pumuputol sa hangin ng umaga. Ang lahat ng trapiko ay lumipat sa gilid. Ang buong Pilipinas ay parang nagbibigay daan para sa buhay ng isang tao. Hinawakan ko ang kamay ni Caterina, tinitingnan ang labas ng bintana. Mabilis na dumaraan ang tanawin ng umaga sa Maynila. Pagdaan sa EDSA, nagsimulang sumikat ang unang sikat ng araw sa mga skyscraper. Napakaganda, ngunit wala akong mood na tamasahin ang kagandahan na iyon. Nakatingin lang ako kay Caterina. Patuloy na sinusubaybayan ni Dr. Diaz ang kanyang kalagayan. Stable pa rin ang blood pressure, ngunit kailangang mag-opera ng mabilis. Wala nang oras. Bumilis ang driver. Lahat ng traffic light ay berde. May isang tao sa control center na nag-adjust ng lahat ng signal sa berde para sa amin. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Eksaktong 28 minuto pagkatapos, dumating ang convoy sa underground parking ng SLMC. Sa harap ng elevator, isang medical team na nakasuot ng puting lab coats ang naghihintay, mahigit 10 tao. Nakatayo sa gitna ay isang lalaki na may uban na, ngunit ang kanyang tingin ay mas matalas pa kaysa sa isang bata. Professor at Dr. Ricardo Rick de la Cruz, ang chairman ng Neurosurgery Department ng SLMC, ang buhay na legend ng brain surgery sa Pilipinas. Lumapit siya upang suriin ang kalagayan ni Caterina. Pupil reflex, blood pressure, pulse, mabilis at tumpak ang kanyang mga aksyon. Seryoso ang kalagayan. Nagsimula na ang bahagyang hemorrhage ng aneurysm. Immediate surgery. Tiningnan niya ako. Ikaw ang kamag-anak, hindi ba? Sumagot ako. Opo, ako po ang kamag-anak. Tumango siya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit sa totoo lang, hindi madali ang surgery na ito dahil nagsimula na ang hemorrhage. Ang success rate ay mas mababa kaysa sa orihinal na inaasahan. Magkano po? Tanong ko. Mga 65%. Nanghina ang mga binti ko. Isang nurse sa tabi ko ang sumalo sa akin. 35% na posibilidad na mamamatay si Caterina. Inilagay ni Professor de la Cruz ang kanyang kamay sa balikat ko. Ngunit mayroon kaming sandata, ang AI-guided microsurgery system. Sa buong mundo, 5 ospital lang ang may ganitong equipment. Ito ay isa sa mga iyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tiyak na ililigtas ko siya. Magtiwala ka sa akin. Si Caterina ay inilipat sa operating room. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit kailangan kong bitawan ito sa harap ng pinto. Katia,
Maghihintay ako. Kailangan mong bumalik ha. Nagsara ang pinto ng operating room. Lumuhod ako sa upuan sa waiting room at nagsimulang magdasal. Bagamat wala akong sinasamba na relihiyon, sa sandaling iyon, sino man ang Diyos, pakiusap, iligtas si Katerina. Hindi magtatapos dito ang kwento. Magtatagumpay ba ang surgery? Makakaligtas ba si Katerina? Pagkatapos malaman ng mundo ang tungkol sa lihim na operasyon na ito, ano ang mangyayari? Ang surgery ay tumagal ng 6 na oras ang labanan ng 0-10 mm, ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mayo 17, 2025, 11 ng umaga, operating room ng SLMC. Si Professor Ricardo de la Cruz ay nakatayo sa harap ng operating table. Isang neurosurgeon na may 30 taon ng karanasan, nakagawa na ng libu-libong brain surgery ang nangungunang doktor ng Pilipinas. Ngunit ang surgery ngayong araw ay hindi tulad ng dati. Alam din niya kung sino ang pasyente, ang anak na babae ni Putin. Ang tagumpay o pagkabigo ng surgery na ito ay maaaring magpabago sa relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia maging sa sitwasyon ng mundo. Ngunit inalis ni Professor de la Cruz ang mga kaisipan na iyon sa kanyang ulo. Sa operating table ay hindi ang anak ng isang politiko, kundi isang pasyente lamang, isang buhay na kailangang iligtas. Ang surgical team ay handa na. Isang anesthesiologist, 2 assistant surgeon, 3 operating room nurse, at isang AI navigation system engineer. Kabuuang 8 tao ang nagtipon sa operating room. Nagsalita si Professor de la Cruz, simulan na ang surgery. Ang method ay endovascular coiling. Hindi kailangang buksan ang bungo. Maglalagay sila ng maliit na catheter mula sa femoral artery, itutulak ito pataas sa cerebral artery at pagkatapos ay pupunuin ang aneurysm ng platinum coils. Kapag napuno na ng mga coil ang aneurysm, mawawala ang panganib ng hemorrhage. Madaling sabihin, ngunit sa katunayan, ito ay isang pamamaraan na nangangailangan ng labis na katumpakan. Ang cerebral artery ay mas manipis pa kaysa sa buhok. Ang isang pagkakamali ng 1 mm ay maaaring pumatay sa pasyente. Tiningnan ni Professor de la Cruz ang monitor. Ang AI navigation system ay nagre-recreate ng 3D image ng cerebral artery ng pasyente. Sinusuri ang lokasyon, laki, at bilis ng daloy ng dugo ng aneurysm sa real time. Laki ng aneurysm, 8.70 mm. Lokasyon, sa branch ng middle cerebral artery. Pinakamataas na antas ng kahirapan, ulat ng assistant surgeon. Tumango si Professor de la Cruz. Alam ko, simulan na. Ang catheter ay ipinasok sa femoral artery ng pasyente. Ipinapakita ng monitor ang path ng catheter sa real time. Dumadaan sa abdominal aorta, pataas sa carotid artery, papasok sa middle cerebral artery, 2 cm na lang, makakarating na sa aneurysm. Ang kamay ni Professor de la Cruz ay gumagalaw ng maingat, ang mga aksyon ay milimetro bawat milimetro. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magpunit sa vascular wall. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating na ang catheter sa cerebral artery. Inayos ni Professor de la Cruz ang kanyang paghinga. Inactivate ang AI navigation system. Lumabas ang isang berdeng linya sa monitor. Iyon ang optimal path na kinalkula ng AI system. Sa pagtingin sa curvature ng vascular wall, bilis ng daloy ng dugo at anggulo ng aneurysm, itinulak ni Professor de la Cruz ang catheter kasunod ng linyang iyon. Nakakarating sa pasukan ng aneurysm, handa na upang ipasok ang coil. Ang unang platinum coil ay ipinasok sa catheter, isang napakanipis na kawad na may diameter na 0.30 mm. Ang kawad ay umiikot sa loob ng aneurysm, pinupuno ang espasyo. Coil numero 1, tapos na. Maghanda para sa numero 2. Ang pangalawa, pangatlo, ang aneurysm ay unti-unting napupuno. 2 oras matapos simulan ang surgery, 12 coils na ang naipasok. Ang aneurysm ay napuno na, sabi ni Professor de la Cruz. Huling area. Ito ang pinakamapanganib. Ang vascular wall ay 0.20 mm lang ang kapal. Ang buong surgical team ay nagpipigil ng hininga. Nagsimulang ipasok ang tatli sa coil. Ang kamay ni Professor de la Cruz ay gumagalaw ng maingat. Ipinapakita ng monitor ang posisyon ng coil sa real time, mahusay. Malapit na. Sa sandaling iyon,
Biglang tumunog ang monitor. Kumikislap ang pulang ilaw. Nakita ang hemorrhage. Ang aneurysm wall ay may micro-tear. Sigaw ng assistant surgeon sa tension. Pinawisan ang noo ni Professor De La Cruz, ngunit hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang 30 taon ng karanasan ay nagbigay sa kanya ng suporta. Huwag kang magpanik, tukuyin ang bleeding point. Magdagdag ng isang coil sa posisyon na iyon. Mabilis siyang gumalaw. Ang 14 na coil ay tumutok sa bleeding point. Nangangailangan ng katumpakan na 0.10 mm. Ang AI system ay nagbibigay ng gabay sa real time. Ang berdeng linya ay gumagalaw, nagpapakita ng optimal path. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Ang coil ay naipasok ng kumpleto. Ang pulang ilaw sa monitor ay namatay. Huminto ang hemorrhage. Nakahinga ng maluwag si Professor De La Cruz. Ligtas na ang panganib, ipagpatuloy. 4 tapos, pagkatapos simulan, 23 coils na ang naipasok. Ang aneurysm ay napuno na ng tuluyan. Sinuri ni Professor De La Cruz sa huling pagkakataon. Ipinapakita ng monitor ang image ng cerebral artery. Ang AI system ay nagpakita ng resulta ng pagsusuri. Filling ratio, 100%. Normal blood flow. Walang hemorrhage. Tumango si Professor De La Cruz. Surgery successful. Ang operating room ay napuno ng mga paghinga ng lunas. Ang ilang nurse ay nagpunas ng luha. Tinanggal ni Professor De La Cruz ang kanyang guwantes. Napakahusay ng pagtutulungan ng koponan. Salamat sa inyong pagsisikap. Lumabas siya ng operating room, tiningnan ang orasan, 3:47 ng hapon, 47 na labanan. Sa waiting room, nakaluhod ako sa sahig, nagdarasal. Hindi tumitigil ang luha ko. Halos 5 oras na paghihintay, parang 5 siglo. Ang pinakamasamang imahinasyon ay umiikot sa ulo ko. Surgery failed, brain hemorrhage, vegetative state, kamatayan, lahat ng uri ng nakakatakot na pag-iisip ay nagpapahirap sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor De La Cruz, pawisan ang kanyang noo. Pagkatapos niyang tanggalin ang mask, tumayo ako. Kumusta po? Tiningnan ako ni Professor De La Cruz at dahan-dahang ngumiti. Successful. Nanghina ang mga binti ko. Isang nurse sa tabi ko ang sumalo sa akin. Ang aneurysm ay natatakpan na ng tuluyan. Nagkaroon ng bahagyang hemorrhage sa kalagitnaan, ngunit dahil sa AI system, naasikaso namin agad. Nagpatuloy si Professor De La Cruz sa pagpapaliwanag. Sa loob ng ilang oras, babalik ang kanyang kamalayan. Obserbahan muna natin ng ilang araw. Kung walang problema, maaari na siyang ilipat sa regular room. Hinawakan ko ang kamay ni Professor De La Cruz. Salamat, Doktor. Maraming salamat talaga. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Ang pinakamahirap ay ang pasyente. Napakatibay niya. Sa buong surgery, stable ang vital signs niya. Umiyak ako. 20 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nahanap ko ulit si Caterina. Kasabay nito, sa kung saan sa Maynila, may isang taong tumatawag. Opo, kumpirmado na. Sa VIP room ng SLMC, may isang pasyente na Ruso na ginagamot. Sinasabing anak siya ni Putin. Ang tumanggap ng tawag ay ang Bureau Chief ng CNN sa Maynila. Sigurado ka ba sa impormasyon? Opo, may nakakita sa lihim na paglipat sa airport. Nabalitaan na lumipad ang private jet ng Ayala Tech mula Moscow. Nagliwanag ang mata ng Bureau Chief. Ito ay isang exclusive news na world class. Alam ko na. Maghanda para sa pag-uulat agad-agad. Mayo 2025, 8 ng gabi. Ang balita ay kumalat sa buong mundo. Breaking news ng CNN. Putin's daughter secretly flown to the Philippines for treatment. Sa sandaling na i-post ang article, nagulantang ang buong mundo. Naglabas ng pahayag ang US State Department na nagsasabing sinusuri nila kung nilabag ba ng Pilipinas ang mga parusa laban sa Russia. Kung kinakailangan, magkakaroon ng naaangkop na aksyon. Nagpahayag din ng pag-aalala ang European Union. Lubos kaming naghihinayang sa tulong ng kaalyado na Pilipinas sa pamilya ng Pangulo ng Russia. Ang kanluraning media ay matinding bumabatikos sa Ayala Tech at sa Pilipinas. Ang mga pahayagan ay puno ng Ayala Tech helps Putin, making Western sanctions useless. The Philippines sides with Russia,
a crack in the alliance. Considering banning the import of technology from the Philippines sa social media, nagsimula ang isang kampanya ng boycott laban sa Pilipinas. Ang hashtag Boycott Pilipinas ay nagsimulang kumalat at sa loob ng isang araw ito ay naging top trending sa harap ng VIP room ng SLMC. Daan-daang reporter ang nagtipon, walang tigil ang flash ng mga kamera. Sumisigaw ang mga reporter, Ayala Tech, magbigay kayo ng pahayag. Kumusta ang kalagayan ng pasyente? Ano ang masasabi niyo tungkol sa paglabag sa mga parusa? Hinaharangan ng security ng ospital ang mga reporter, ngunit ang sitwasyon ay lalong naging magulo. Nagmamadaling dumating si Vice President Emil Santos sa ospital. Napaka-tense ng kanyang mukha. Kailangang magdaos ng press conference. Kung ganito, lalong lalala ang sitwasyon. Ano ang balak mong gawin? Tanong ko. Sumagot si Ginoong Santos. Harapin natin ito ng direkta. Kailangang ipaliwanag kung bakit ginawa ito ng Pilipinas. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, Grand Hall ng SLMC, mahigit 500 journalist mula sa buong mundo ang nagtipon. CNN, BBC, Reuters, AFP lahat ng malalaking media outlet ay naroon. Umakyat si Vice President Emil Santos sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Mga Ginoo, isang bagay lang ang gustong sabihin ng Pilipinas. Hinawakan niya ang mic. Ang medisina ay walang hangganan. Hindi nagdidiskrimina ang Pilipinas sa mga pasyente. Sumigaw ang mga journalist. Madaling sabihin yan. Si Putin ay isang war criminal. Sumagot si Ginoong Santos. Ano man ang ginawa ni Pangulong Putin, ang kanyang anak ay walang kasalanan. Ang isang anak na babae na may sakit at malapit ng mamatay, kailangan ba nating tanungin kung sino ang kanyang ama bago siya gamutin? Nag-ingay ang hanay ng mga journalist. Hindi ginagawang transaction ng Pilipinas ang buhay. Hindi rin kami naglalagay ng kondisyon. Isa lang ang ginagawa namin, iligtas ang isang tao na malapit ng mamatay. Sinabi niya ng may determinasyon, kung ito ay isang paglabag sa mga parusa, kung gayon, mali ang mga parusa na iyon. Ang isang mundo na nagpaparusa sa pagliligtas ng buhay, normal ba iyon? Ang press conference ay tahimik. Walang sinuman ang makakatutol sa mga salita ni Ginoong Santos. Hindi magbabago ang Pilipinas pagkatapos nito. Sino man ang dumating, sino man ang magbanta, hindi namin titigilan ang pagliligtas ng buhay. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Idinagdag niya ang huling pangungusap. Ngayon, tatanggap ako ng mga tanong. Pagkatapos ng press conference, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko sa social media. Nagbago ang hashtag sa Mabuhay Pilipinas. Sa una, ito ay mula sa Asia, ngunit mabilis itong kumalat sa Japan, Korea at Southeast Asia. At ang nakakagulat, nagsimula ring lumabas ang mga comment ng suporta sa Europa at Amerika. Tama ang Pilipinas, walang politika sa harap ng buhay. Ang anak ko ay may sakit, at ang medical equipment ng Pilipinas ang nagligtas sa kanya. Salamat, Pilipinas. Galit ako kay Putin, ngunit hindi natin maaaring hayaang mamatay ang kanyang anak. Iyan ay hindi makatao. Nagpahayag din ng suporta ang mga kilalang tao sa mundo. Nag-tweet si Elon Musk, tama ang Pilipinas. Ang medisina ay dapat nasa itaas ng politika. Sumang-ayon din si Bill Gates. Ang pagpaparusa sa pagliligtas ng buhay ay hindi isang bagay na dapat gawin ng isang sibilisadong lipunan. Pagkatapos ng ilang araw, binago ng US State Department ang kanilang posisyon. Ang medical action ng SLMC ay itinuring na humanitarian service, hindi sakop ng mga parusa. Nanalo ang Pilipinas. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay ng tahimik. Lihim na pinaluwag ng gobyerno ng Russia ang mga regulasyon sa importation para sa mga produkto ng teknolohiya at electronics ng Pilipinas. Walang opisyal na anunsyo, ngunit makikita ito sa data ng Customs Bureau. Ang mga produkto ng Pilipinas ay nagsimulang pumasok muli sa Russia. Ang mga kasunduan sa pagitan ng Gazprom at mga energy company ng Pilipinas ay tahimik ding in-update. Bagamat walang media outlet ang nag-uulat, alam ng mga tao sa industriya na tinupad ni Putin ang kanyang pangako. Ngunit hinding-hindi niya ito ipapahayag sa publiko. Iyan ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang, hindi kailangan malaman ng buong mundo.
Utang na loob sa puso, ngunit hindi sinasabi. Hindi magtatapos dito ang kuwento. Nagising na ba si Katerina? Ano ang naging reaksyon ni Putin? Ano ang kahahantungan ng 20 taong pag-iibigan nina Tony Reyes at Katerina? Pagkatapos ng mahiwagang surgery, nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Mayo 12, 2026. SLMC, Maynila. Ang araw ng paglabas ni Katerina sa ospital. Pagkatapos ng isang buwang inpatient treatment, lubusan na siyang gumaling. Ang huling MRI result ay nagpakita na ang aneurysm ay natatakpan na ng perpekto at walang pinsala sa brain function. Iyon ay isang himala. Bago siya umalis sa patient room, hinawakan ni Katerina ang kamay ni Professor De La Cruz. "Professor, iniligtas niyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko ito malilimutan sa buong buhay ko." Ngumiti si Professor De La Cruz. "Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin. Sana ay mabuhay ka ng malusog." Umiiyak na sinabi ni Katerina, "Hindi ko inakala na napakagaling ng medical technology ng Pilipinas. Ang bagay na hindi nagawa ng anumang kanluraning bansa, nagawa ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas." Noong gabing iyon, lumipad ang private jet ng Ayala Tech mula NAIA patungong Moscow. Nakabalik na si Katerina sa kanyang ama. Nakatayo ako sa VIP waiting room ng airport, tinitingnan ang eroplano na umaalis hanggang sa mawala ang puting fuselage sa ulap. Mabigat ang puso ko, ngunit basta't nakaligtas siya at nakabalik, nagpapasalamat na ako. Pagkatapos ng ilang araw, nakipag-ugnayan sa akin si Vice President Emil Santos. "Tony, nagpadala ang Kremlin ng isang lihim na liham, sulat kamay mismo ni Putin. Hindi isang opisyal na dokumento, kundi isang personal na liham. Ang nilalaman ay sa St. Luke's Medical Center at sa bansang Pilipinas, ang pinakamalalim na pasasalamat. Hinding-hindi malilimutan ng Russia ang pagliligtas sa buhay ng aking anak na babae. Sa kasalukuyan, dahil sa digmaan, hindi ko ito maaaring ipahayag sa publiko. Ngunit nangangako ako, pagkatapos matapos ang digmaan na ito, bubuksan ko ang lahat ng pintuan para sa medical technology at high-tech industry ng Pilipinas upang umunlad sa lupa ng Russia. Ito ang pinakamaliit na kapalit na maaari kong gawin," sabi ni Ginoong Santos. A historical document. Darating ang araw na matutupad ang pangakong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila ay asul. Ang Pilipinas ay nagbigay ng tulong ng walang kondisyon. Bagamat humarap sa diplomatic pressure, hindi nag-aatubili ang Pilipinas. Ang Ayala Tech, ang nangungunang tech company, ay nagpakita ng sarili nitong katapangan. Iyan ang kamay ng Pilipinas, at ang himala na nilikha ng kamay na iyon, isang araw, ay babalik sa anyo ng mas malalaking pagkakataon, mas malalawak na pintuan. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Maliit ngunit matatag ang Pilipinas. Ang bansa ng adobo at halo-halo, ngunit sa parehong oras, ang bansa na nagmamay-ari ng world-class na AI technology at medisina. Kahit na may mga puwersa na hindi ito kinikilala, alam ng buong mundo ang Pilipinas, isang bansa na nagliligtas ng buhay. Isang bansa na nangunguna sa mundo sa teknolohiya, iyan ang Pilipinas.